Lord, with the anointing of healing, O Lord. So every word that comes from me, that comes from you, Panginoon, ay totally, Lord, pumapasok sa aming pagtingin. And Lord, mag-store sa heart namin. And Lord, magbunga ng isang magandang gawain, Panginoon, sa mundo. We are all your sons and daughters, O Lord, people of believing. Kaya Panginoon, panatilihin mo kami sa presensya mo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na lahat ng aming prayer, lahat ng aming desire, this afternoon, Lord, ay meet mo, Panginoon, at ibigay mo sa amin ang sagot. Lord, ikanilala ko sa lugar na ito, na hindi namin ibigay ang blessing. Salamat, Panginoon, sa lugar. We hear it better, higher in your presence, one purpose, to bless and honor you in this place. In the name of Jesus Christ. Amen. Bigyan mo kami mo. Sabihin mo, kapag-spend mo. Tingnan mo siya, bigyan mo siya. Alright. I want to talk about something. Actually, i-mention ko. Halos connected kami ng navigator. Ayan, ako po ay galing pa yung nakuwi. Nagkakaroon yung itinaw na nakuwi. So, yung ilo naman, inutuloy ko pa nga yung anak mo. At naging ako sa kanya nag-tell sa akin sa mga pastor, hindi ko basis sa papakasal na ako. Sabi sa kanya, hindi ako ako ba? Hindi yung gusto ko eh. Yung tao, hindi yung sa walang respeto sa akin. Yung tao kung nagmamahalin ko ako sa akin. Yung mga asal ko, binubuhan niya ang kanya. Yung mag-isip na rin ko ito. Sa mga anak, sa mga bata. Challenge ko kayo. Inahintin yung pagiging Islam. Tapos ang nagbiyan mo, how you honor your father. You always get the blessing. Kasi nakakawag ka kayo. Ako, hindi lahat niya. Mas maging blessed. Mayroon kong umalis. Mayroon kong tumawa ng isang bagay. Hindi ako tuloy. Kasi nandun ang susi, ang success. Yung sa blessing ng mga thank you. So, yung tanong mo sa kanya sin. Thank you. Thank you sa kanya na may-ispa na yun. May barihan na yun. Alam ko lang, parang hindi pa sila. Pero nang parang kasabi ka sa akin. Basta person na rin ako papakilala. Hindi na nakilala kasi business ko doon. But actually, yung parang ito yung tumawag sa akin. After siguro na meeting sila, hindi na tumawag yung parang sa akin. Sabi na, ako serious ba? Ako yung gano'n rin sa akin. Bakit hindi siya? Ay, anak mo, yung inala ko. Boyfriend, hindi kailangan ako. Sabi ko, okay. So, kung kaya naman kasi yung matakilala ng tao tayo ng galihan. Kaya nagulat ako, bigit siya na si Jerry tayo sa population. So, it's happened dito. So, mag-share sa inyo ito, bakit I really concern sa church, sa bawat isa. Parang na ako. Kasi, almost, I don't know, yung nagkakamali, nakit ko, sinester nyo, 5 years old pala dito. Wait, tayo, wait. From there, doon ako nagkakita sa ministry. And I felt so guilty. You know, dahil ako sa aming hindi ako sa sarili ko. Why? Because a lot of my friends, pagsara yung pastor, hindi na lang yung successful na ministry. O, hindi kayo parehas.
Sila ay malaking organization, yung mga foreign na nag-invest. Tayo, kapatay ng independent, nag-develop ng people. I started alone sila, marami sila nasama ako alone. Saka ko lang siguro yung last ko yun. I think kung wala ang tawag sa tayo, dito sa kanya, diba? Or dito, or whatever. Kaya nasa tubig yung maki. Hindi ka maki. But I feel guilty. Why? Because, nakita ko nakapagod. Napansin ko, hindi pa rin ako success. Kung ano ako, ito for idea or whatever, naniniwala ako na hindi ko pala natin yung success ng ministry. Ito, nakilala ko sa buong Pilipinas. Kaya nakilala ko dito pa ni Barry natin. Kasi may ganda ang hanggang ito kawag sa mga Pilipinas. Nakapulot ng chairman. Ako yung presidente, yung chairman ng Pilipinas. At halos madalang pastor ang kasama dito sa Mission Mall. Go back to my own experience. I failed. Sa akin lahat. Pero I understand it. That's why I'm sharing this thing. And to us, ano magsaluhan natin? Para patulungan natin. Kung ano yung vision ng Lord na bigay sa akin. At gusto ko paunawa sa inyo, kung paano kalaga yung vision. And hindi ako nag-prepare talaga ng tawag na PowerPoint kung napanood, wala lang yun. Pinahirapan nyo yung gusto ko natin nila. Alright? But gusto kong isahin verse 18, chapter 1, verse 5. Hanggang 8. Nabilis ba siya? Magkailangan yung balikat mo. King James Version. The Bible said that any man or any fill up wisdom that it has from God. But give it to all men who give their thing. And operate it not, it shall be clear. 6. That they must in faith, not in faith, where the waver is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Let that man think that he shall receive anything from the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Dahil mo yung pagkabasa ng kailangan ng Diyos. Gusto ko pong usapan natin ang patungkol po sa isang about vision. Proverbs 29 verse 18. The person shall perish because of lack of understanding. So vision, for me, is a perfect understanding of what is life means. Wala naman nakakita sa Diyos. Wala naman nakakita sa Diyos. Kahit ngayon, Old Testament pa. Laging theophany. Ibig sabihin, laging kahit katulad, halos. Ipakita ng Diyos sa pamagitan ng ulap, sa pamagitan ng mga anghel. But people, example, literally, wala nakakita sa Diyos. But let me, I would like to share unto you an example that people was vision. So it's exactly what God is. Ano kayo gusto? Makanagin ko tayo ito sa akin. Para pa namin alam. Okay, ito yung lang. Pero, isang, alright. The message of today, sabi ko gusto kong ilagay sa i-click sa puso mo sa isipan. If no one can see God, no one can understand God. Kahit nga si Lucifer, na kanang kamay na niya mismo, hindi pa niya naintindihan talaga yung Diyos. That's why he aimed more than him.
pinipilihan niya yun, hindi niya gagawin yun, tama? Kung nakikilala niya yung Diyos na sinasamba niya, yung kanyang boss, hindi niya gagawin sa boss niya yun. That's why, aniniwala ako, hindi niya alam, hindi nakilala yung kanyang Diyos na yun. At hindi niya naiintindihan. But believe me, which after I would like to share unto you, that people has vision as directly connected sa God, sa Diyos. Amen? Amen? Palamaan na natin sa Nang hindi ka kinalaman ng salita, doon ako nahihirapan. Hindi ko talaga dig yung teaching. Yung mga teacher ganyan. Di ba? Pag si teacher nagtuturo ko, hindi ko patanda. Pag si teacher nagtuturo, alam, okay po. Pag si teacher nagtuturo, ewan po, hindi ka lang. Ako hindi nila lang. Gusto ko din maging proud sa sarili ko na hindi naman sayang ang patuloy ko, hindi naman talaga yung sayang. Ano din, ang Lord, ibigay sa akin na yung Amen? Amen? So means, vision is given by God. Kaya kasi namin niya, ang walang vision, mapapama. Kaya kasi namin niya, without vision, the people without vision shall perish. Why? Because vision is given by God. Iba yung dreams sa vision. Yung dreams, mga kapatid, minsan, ito po ay bunga na lamang ng ating, minsan, bunga ng ating sobrang pag-iisip. Minsan, ang panaginip, yung literal na panaginip, minsan bunga na lamang ng ating pag-aalala. Sobrang nag-aalala tayo. Minsan, ang panaginip, mga kapatid, akala mo parehas ng vision. Bakit? Kasi nga, halos wala silang pinagkaiba. Pero ang panaginip o ang dream sa kapatid is, meron, may bahagi doon makita, hindi siya planado, hindi siya specific. But the vision that comes from God is very specific. Walang iwan sa inyo tulong. Let's go tayo. Nabalik. Isaya ka doon. Walang ibiling siya. Walang iiwan sa iyo paglalaka. Walang iiwan sa iyo question mark. And gusto ko sabihin sa iyo, vision is not contrary to the words of God. Salam na agad. Pag panaginip lang ito, nakikita mo, hindi ka nakasama mga nagtutuks. Ano nangyari dito? Galing ka lang sa ito. Wala na ito. Mahan pa rin. Yung perfect mo nga, Sister G, prepare ka lang pala tayo dito. Sister G. Ano nangyari? Nakita mo yung vision. Diba? Ano yun? Ganun. You know what? Vision is very specific. When you receive vision, ay nalalaan sa vision. Pag na-receive mo yung vision, tapos hindi mo na ibigyan, go back yung sa author ng vision, yung source ng vision. Ano yun? Yung Diyos kapatid, saan siya makita, saan siya nakakagawa, sa Biblia, sa salita ng Diyos. Pagpapagpa, so kita mo ang tunay na kalooban. Kung what is really, spirit of that vision that God gave you. And we have them. Yung ako tinawag ng Diyos, pagalitan ko yung Panginoon. Let God be testimony. Ako anak ng pastor. Anak ako ng pastor, lumaki ako sa church, inisip ko na natural lang sa akin naging pastor. Inisip ko na agad na okay lang sa akin naging sa church. Inisip ko na agad na musikero ako, anak ako ng pastor. Inisip ko na agad na maganda ako sa school, anak ako ng pastor. Inisip ko na agad na marami akong inisip sa church, anak ko ng pastor. Alam niyo ba? Nung lumalaki na ako, wala akong boses. Hindi ako naroon tumutong. Mahihayin ako. Nasa church ako, meron doon ako sa likod. Kaliwas ko sa iniisip ko, kaliwas ko sa sinasabi ko na yung nangyari sa buhay ko. Pero, unexpected sa buhay ko marapalin. Nung nagkaroon ako ng encounter sa Lord. Right? Nung nagkaroon ako ng encounter sa Panginoon. So vision is given by God. It's a clear message.
maayos na message. Ibig sabihin, ulitin ko, walang questionable na iiwan sa iyo ng Panginoon. It is applicable to your future. Sa future natin, sa future ko, sa future ng mundo. Wala nang basic na ina eh. Gusto ko din, gusto ko ilagay yung animate at tawag yung PowerPoint na cake, gusto ko ilagay eh. Ibahin ko lang yung content ng laman. Pero yung 1, 2, 3, ano rin yun? 4, 5? Parang nandito natin sasabihin ko. Sabi ko, wala. Yung-raise na yung meeting na i-release ko. Ito na lang, malaki pa ng mga. Wala pa natin. Hindi mo mahalaga sa tao yung panaginip. Hindi mo mahalaga sa tao yung vision. Alam niyo ba ginagamit ito ng mga naniniwala, yung mga sinabi na, ang naniniwala sa panaginip, na kapag hindi ka na lang nagpigil-pigil na tao, na kung wala ka panaginip, parang isang gula na, ano ba yung gula? Lumalabas na estudyante. Walang purpose. You're not connected. Wala ang purpose sa life. Wala lahat. Wala lahat. Walang, parang nilagay ka lang sa mundo na parang wala lang. Kaya, mga kapatid, kapag may mga lahi, may mga naniniwala na kapag na nag-imip ka at sinare mo yung blessing mo, nako, Diyos ka na. Sa kanila. Bakit? Kasi nabuksan mo yung tinatawag na isang imahe o isang spiritual na wala nakakakita, ikaw lang. Sa'yo lang nabukas. Kaya naniniwala sila na itong tao ito, kapag nabuksan yung vision, nakakita ng panaginip, ang paniwala ng langit ito, siya Diyos o Diyos na pinanganak na inilagay sa kanila para magligtas sa kanila. Why? Because they believe na yung vision na yung kapatid is a clear image of their future. Wala naman silang Biblia eh. Hindi naman sila naniniwala sa Bible. Pero bakit ganun yung paniwala nila? Bakit ganun yung pananaw nila? Nung tinignan ko ito, nung pinag-aralan ko ito, sabi ko, tapos nung tinignan ko yung Biblia, yung lahat ng sinasabi patungkol sa vision, sabi ko, Lord, ang galing, no? Di ba lang nila nalalaman yung bagay na ito, pero nilagay na sa puso nila na yung vision is a perfectly image of our future. Hindi ako example. Matanya akong preaching eh. Pero hindi ako example. Mabilis na ito. Ito example. The first person na nagkaroon ng encounter ever, si Noah. Kagaya nito vision is not for you. For you only. Vision is not for you only. Vision is for the salvation of the whole world. Pero kapag nakikinig ka sa mga business person, sa mga meeting na mga Krisyano, ang itutulong sa'yo, your dreams, your vision is spirituality for your whole benefits. Kailangan, ganito ka, mag-set ka ng goals, mag-set ka ng ganyan, mag-set ka ng ganito, mag-set ka ng ganito, para okay ka, para ganyan ka, para magiging successful ka. Mali! Sa kanila, okay, good, tama. Pero sa atin, mga kapatid, it's more than that. Hello? Vision is more than that. The message of vision is more than your success, it's more than your dreams, it's more than your car, it's more than your house and lot, it's more than your yacht or whatever success in your life. Vision is saving the whole world. Because of your vision is saving the whole world. Alam niyo bang hindi kompleto ang mundo kapag hindi ka, wala ka sa mundo? Totoo. Saan mo paano mabubuo ang mundo? Yung wala ka. Diba? Simple. Pero ka ay importante sa Diyos. Hindi ko lang sa libutan ito kung wala ka sa mundo ito. Dahil bahagi ka kasi ng vision, ng purpose ng ating Panginoon. Amen? Kaya ito ang katawa ng sa Diyos. Kaya sabi kanina ng faith, mga kapatid, ulit-ulit ko rin sinabi ng faith, mga kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Sabi na clear ka. Do not be afraid. Bakit? Kasi God will fight for you. Whatever it takes, God will fight for you. Hindi nahayaan mo sa kalka. Hindi nahayaan malupit ka. Hindi nahayaan malupit ka. Hindi nahayaan hindi ka matagumpay. Kasi sa tuwing kalungkutan mo, sa tuwing pagkatalo mo, mga kapatid, siya ang nakala
sa iyo, imahe ka kasi nagapangyarihan ng ating Panginoon kapatid. Amen. God to understand that your calling, my calling is not just a born again Christian. You are the son and the daughter of the King of all kings, who created heaven and earth. Amen. Hindi nila pwedeng basta-bastahin at baliwalain mga kapatid. Dapat katulad ko at katulad ko, ikay tatayo at sisigaw at sasabihin sa mundo, anak ako ng Diyos. At ang saan ng Diyos ay daladala ko. At nandito sa aking puso, nasa akin, nasa kamay ko, kung paano ka maliligtas. That's the vision, that's the purpose of the vision of God for you. Hindi na yung success. Hindi na yung natutala ng kahit saan. Hindi na yung nag-aaral doon ka. Why? Because anak ka ng king eh. Amen? Bakit ako pastor? Hindi ba yung para sa ministry? Hindi ba ito ang sa kayo ng plano? Paano? Magdadaan doon tayo. Hindi ka salamat sa iyo. Sa araw, para sa kayo ng makigaw. Ano tumili ka ng ticket? Hindi na. Kahit sabi lang. Ayan talaga yung fix. Lalo na kapag ikaw mo pala doon, tsaka walang ginawa yung busin mo. Excited ka sa ako mga kapatid. Hindi mo mag-ibig sa Panginoon. Excited ako sa kasal na siya. Kung sobrang excited ko bro, mali pa kami mo. Ano kasi excited? You're not too late. Paano? Explain nila. Sabi sa akin nila, kung araw Bible si Peter. Ito ha? Ay, sumitin ng Bible, hindi na wala Bible. Nag-research sa akin, hindi pa kami na S-N-Urban na sa PCBS ko. Hindi sa PCBS, bago dating yung Bible na hindi namin, hindi ba nakalagay sa kanila? Ay, lahat nila magpasalaw pa paano na kami, paano naman babayan, whatever, kasi wala pa sa system nila, yung Bible. Wala pa sa system nila. Una, relax lang ako eh. Kasi, iisip ko, 40 din. Doon sa ano, kaya nag-relax pa. Maya, 4:38 na, 4:40 na. Sabi ko doon sa tendera, sa experience. Sabi ko, huy! Kasama ko sa pagpapansa, ano na kayo? Saka lang siya naman, hindi kasi gano'n na gawin natin. Tulad ka lang namin sa kayo. Diyos ko, kung kanina mo panginawa yan, saan nakaalis sa kanya? Hindi pa kayo nagpapalagod. Nakakatuloy sa every moment of the stage. Ano? May kumain pa rin. Sa tuwa, speaking ka namin leader ng Pilipino. Nag-work at heart. So, balikan natin. Ulitin ko ulit. The vision is the perfect plan of God to the world. And you are part of it. Sino ang binigyan ng vision ng Panginoon para kaya ng kaligtasan ng mundo? Hindi ko sinasabi pag wala ang vision para pagin. Wala ka pa ng vision. Hindi ka para ng kaligtasan ng mundo. Bakit? Kasi meron na dalawang klaseng vision. Number one, is a corporate vision. Number two, is your personal vision. Mahal ka naman ng Diyos. Hindi ka pwede hindi maging success. Kaya bigyan kayo ng personal vision. Kaya na, ito lang take note. Yung personal mo, hindi ka pwede magtagumpay. Oy, wait ulit. Ha? Yung mga nangangarap maging mayaman. Ha? Kaya ka pinayayaman ng Panginoon para sa gawain ng Diyos kapatid. Para maging bahagi ka ng gawain ng Panginoon kapatid. Huwag mong sarilihin. Tama? Hindi ka bibigyan ng pagpapala ng Diyos, hindi ka bibigyan ng blessing ng Lord para hindi ka bibigyan ng tamang alooban ng Panginoon. Yung perfect will of God, perfect plan of the Lord. Katapos kagamitin mo lang sa sarili mo kapatid. Sige, ayahan ng Panginoon. Pagdating ng araw, kukunin din ang desire at ipapaalala sa'yo. Binigay ko yan sa'yo, yung nagpapala kita para magiging sa aking kahalagaan. Amen? Ang hirap talaga. Kailangan hindi.
salvation is given. You know, hindi ko kasi talaga kilala o makikilala sa Lord, no? Tulad na sinabi mo, pero bibigyan ka ng vision ng Lord para i-align ka ng Panginoon dun sa kanyang plan. Now, una, sinabi ko, the first person na naka-receive nung direct instruction from God is Noah. Si Noah. Tama ba? Tama ba? Anong sabi sa kanya? Hoy, gumawa ng ako. Ito, ganyan. Ito, lahat ng mga kaya ng tayo na yun. Lahat ng mga galing ng engineer na tayo na yun. Pero ang galing ng Lord, diba? Kapagawa sa isang malaking barko, mga kapatid, to save the whole world. Hallelujah. That's the vision. That's the power of vision. You know what? The vision is the promise of God to all men. Okay? Dahil ko kayo sa tinatawag na connection. Very particular ang Lord sa kanya. Very particular ang Lord sa pagkakabigyan dito. I mean, walang aksidente sa Diyos. Makinig kayo, walang aksidente sa Diyos. Galing sa ako. Alright? Bakit si David naging parte ng buhay? Bakit si Abraham? Bakit si yung mga hinusufake natin sa Bible, bakit naging parte sila? Nagkwento ng kaligtasan ng mundo. Kasi eksakto, wala na nakakaintindi. Sino ba nakakaintindi kay Esther? Wala naman nakaunawa kay Esther na trabaho pala ni Esther ay buhayin yung video. Sino bang nakakaintindi nakaunawa doon sa isang harlot nung pumunta sa Jericho si Joshua at si Caleb, tapos nung inahabol sila ng mga soldier, yung harlot na yun, niligtas niyo po si Joshua at pagkatapos si Caleb at naligtas makapatid yung lahi ni harlot. Sino ba yung harlot? Sino? Ha? Oh, si Rahab. Sino ba nakakaintindi? Bakit naman itong harlot na to, niligtas ito si Joshua at si Caleb? Ulit-ulit. Importante na kaibigan mo. Yung vision na nag-vision ng Lord kapatid. Importante na kita niya para sa iyo. Yung vision niya is for your family. It's for the whole world. It's for community. It's for the whole world. Vision of whole world. Gusto kong hindi na salvation para sa lahat. Now, magugulat ka, bakit itong si David, nakita niya yung nalilinaw na yun, at pagkatapos hindi na naman si Solomon. Kung hindi mo pa rin naiintindihan mga kapatid, kung sinasabi ko, yung mga tao itong sinasabi ko, bahagi ito kung ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Planado, ang galing, eksakto. But people never say or so or understand anything. Wala silang nangutuwaan, wala silang naiintindihan, pero itinuturo ng kapatid yung pangako ng vision ng kapatid ng plano ng Diyos na ang mundo ay dalhin sa kaligtasan. Na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit anumang sitwasyon, kahit sino man tao ang gagamitin ng kapatid, basta ang nakaturo sa plano ng Panginoon sa Kristo, yung Lord, iligtas ang buong sanlibutan. Kapatid, if you receive the vision that comes from God, bahagi ka na dito. Masaya ako kaya. Bahal kasi ako kung kaligtasan ng sarili lang ito. Una-una siya kasi bago ito. Amen? Kailangan ko ngayon natin ang Panginoon. Now, bakit hindi ka ng vision? Bakit binigay sa iyo yung vision? Ulitin ko ulit. Alright? Diba tingnan mo si Rahab, isang harlot, hindi Rubio, pero lola or bahagi ng family tree ni Jesus Christ. Sino ba? Yung namumulat lang ng tawag. Si Ruth. Si Ruth, hindi rin Rubio, mahirap, ano ba yun? Mahirap na babae, tapos, namumulat lang doon sa pilit ng isang mayamang Hudyo, mga kapatid, pero lola siya, hindi mo siya ng Jesus Christ. Kung titignan mo yung Bible, isang kwento ng kaligtasan. Hello? Kung titignan mo yung Biblia, isang kwento ng kaligtasan. Wala ibang kwento. Kapatid, kung sasabihin natin, ang Bible, sabi ng Bible, si Jesus Christ,
ay sa New Testament lang dumating. Hindi po, sabi ng Bible, before the foundation of the world, Christ died for us. Means, ganito kagaling ng Diyos. Means, maniwala ka na sa akin. Bakit? Ganito kagaling ng Panginoon. Hindi pa ginagawa ang mundo, buo ka na sa kaisipan ng ating Diyos. Hiyawin ka na sa kaisipan ng ating Panginoon. Rentan ka na sa kaisipan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, lumakad ka sa kanyang kalooban. Lumakad sa kanyang kalooban. Amen? Sobrang galing ng Lord. Tingnan mo siya. Nung tinigan ko kanina sa tulong, ano sa inyo? Kasi, tingnan mo si Abraham. Bakit ganito si Abraham? Nung kukunin niya sino ba yun? Isaac ba yun? O Jacob? Ha? Sino? Isaac? Tingnan mo si Isaac, si Abraham. Nung sinabi ng Lord kay Abraham, gagawin kita father of faith. Gagawin kitang ama ng lahat ng lahi. It's a personal na encounter ni Abraham kay Lord. Sabi niya yung ka dyan, at meron akong tanong para sa iyo. Alam mo, until the end, kung alam natin si Abraham na siya, alam mo until the end, si Abraham, he committed his life for that purpose. Hanggang nung hiningi ng Lord si Isaac, di alay sa kanya, sabi niya, wala siyang doubt, mga kapatid, wala siyang pagdududa, dinala niya si Isaac at inalay sa Panginoon. Anong sabi ng Bible, bakit niya ginawa yun? Kasi nga, naniniwala siya sa pangako ng ating Panginoon. Naniniwala siya doon sa vision ng Lord sa kanya. Naniniwala kasi siya ang Diyos, ay ang Diyos mismo ang sanda sa kanya. Na ang Diyos mismo yung nai-encounter niya doon sa kanyang panaginip, mga kapatid. Kaya naniniwala siya na totoo yung kanyang narinig. Yung totoo yung kanyang nareceive. Kaya na kahit anong nangyari, susunod siya sa kalooban ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, nung papatayin niya na ang i-alay niya si Isaac, God provide something for him. Kaya kahit sumiglang ka, sa pananampalataya mo, kahit na dalangya ka sa faith mo, kahit na napapaalam ka sa faith mo, sabi ng Lord, okay lang yan, magsabi ka lang kung ako na ang gagawa para sa iyo. Okay lang, dumaan ka sa trials, okay lang may temptation ka, okay lang lahat yan, okay lang yan. Bakit? Kasi nga, nakatingin sa iyo, Lord, inaalagaan ka. Bakit? Kasi ayaw niya masira yung plano niya sa atin. Ayaw niya masira ang plano niya sa mundo. Bahagi ka kasi ng plano ito, kapatid. Ayaw ka niya napasaktan. Kaya nga sabi na, pag hindi mo na kaya, sabihin mo na, ako na gagawa ng paraan para sa iyo. Ako na gagawa ng paraan para sa iyo muna. Hindi na sabi ng Biblia. Kaya nga, ikaw yung kailangan na may vision, what is the purpose? Anong simbolo ng vision sa iyo? Ikaw ay isang tao na naglalakad na kahit na maraming pagsubok, panalo ka pa rin. Amen? Kahit na maraming nagkakalit, anong tingin sa iyo? You are winning. May victory at buhay mo, kapatid ko. Amen? We have always victorious life. Because God prepared a perfect image of your future. Nakita mo na perfecto ang Diyos, nakita mo na perfecto yung imahe ng yung future mo, tapos malilito ka pa. Anong gagawin mo? Pupunta ka pa sa iba, maglalakad ka pa sa iba, tapos parang pagdating sa dulo, sabi ng Bible, pagdating sa dulo, merong kalabuan, pero kung hindi ka naiintindihan, anong gawin mo? Babalik ka ulit doon sa pinagdaanan mo, ha? Babalik ka ulit doon sa pinagdaanan mo, hanggang sa makita mo ulit yung unang hakbang mo, na nakita mo yung clear na vision. Nasundan niyo ako? Nakain ako? Ha? Kapag visionary person ka, every step of your life is victory. Kapag visionary person ka, every step of your life is winning. Kapag visionary person ka, nakatatak ka sa Diyos, nakaapa ka sa kalooban ng Panginoon, bawat takpan mo, tagumpay. Bawat takpan mo, tagumpay. Hindi ka matatalo kahit kailan ka pag-iinan. Maraming pumikira ka na, maraming nagsubok, maraming nagpoy, maraming dalahan, pero hindi, nagpunta kasi sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi nagpapako ng Diyos, kasi nagpapako ng Diyos, nilalakaran mo, perfect ang buhay, nilalakaran.
malinaw na eh. Dinaya ka na ng konti ng kaaway. Pinaganda lang ng konti, umayaw ka na. Lumipat ka na ng daanan. Ala, ang ganda-ganda na, dinunod ka na ng konti, pinaganda lang ng pagsapag ng konti, lumipat ka na ng dinaanan mo. Hindi to, ganito, lakad ka ulit, ang layo-layo na ng nilaan mo. Inabot ka na ng 20 years, inabot ka lahat. Doon sa dulo, dark. Lumabo, bakit? Ano to? 20 years ulit, babalik ka doon. 40 years old ka na. Ditungkod ka na, may practice ka na. Nandun ka pa lang ulit sa understanding, what is vision? Ano yung sabi ng mga Diyos mo? May vision daw, ganito. Medyo maduda ka pa. O tingin mo nga sa akin, parang nandududa ka eh. Hindi mo pa napapakita ang maiging sinasabi ko. Sabi ko, ang gulo naman ng taong tulog, bitch. Ang hirap ng hindi. Ano mangyari? Habang nakikita mo na ulit yung vision mo, parang nalalabo ka pa rin, parang duda ka pa rin. Lumagad ka pa ulit ng ibang lakad. Naku, nagdagdagan ng 20 years. Pagdating ng 20 years, lumako ulit. Ano to? Pagdating balik ulit ng 20 years. Yung 40 years old mo na, nagdagdagan ng 20 years old, 6 years old ka na. Lalakad ka na, nakapag naman. At punta ka ng church. Pagdating sa church, nag-umpisa ka ulit dun sa preaching. Hindi na ako sa preach, wala na ako doon. Sigitan na yun. Yung message niya, what is vision? Doon mo lang naiintindihan na yung vision pala, binigay ng Diyos, malinaw na malinaw, na kapag yung nilakaran pala, tagumpayan mo ka, ano yung makakaptan, makapatid, hindi nga lang makakaptan mo. Kasi yung mo na pala naiintindihan, wala na, experience mo na. Gusto mo lang sumunod. Hindi ka lang meron yung ako, tinapang mo na nagalit mo na. Ano na mangyari sa'yo? God is Jesus. When you were saved, you know, the Spirit of God. Ask the Lord to receive the Spirit of God. Why? Because that Spirit of God, the Spirit of God, na nagbibigay mo sa akin ito, yung bigala at gusto ng ating Panginoon natin. Nakapag-narisip ang baliw, kasama doon yung vision ng kanan ng Diyos sa iyo, kapatid kaya, sabi ng ngayon, naisip mo, asanin mo, na matanggap mo, ma-receive mo, mismo, sa iyong puso, sa iyong buhay, yung banal na Espiritu ng ating Panginoon. Tapos yan po kaya sa banal na prosesya ng Diyos, kapatid, natakasan mo na, yung lapit buhay mo, yung lumang ikaw, magkakaroon ka ng pagbabago, kapatid, at yung ilalakaran mo na hindi na yung sarili mong pananhigit, hindi na yung sarili mong plano, hindi na yung sarili mong gusto, yung ilalakaran mo na kapatid sa prosesya ng Diyos, yung taste na nakaling sa Panginoon, yung planong perfecto na nakaling sa Diyos, yung nakikita mo na hindi yung mali ng kalami mo, yung nakikita hindi yung mali ng pastor mo, sinalihan na, yung pangako, yung wala ng plano ng Diyos sa'yo, yun ang nakikita mo kapatid, talagang ikaw ay nasa presensya na, ng ating Panginoon, nakibuhay ka na, sa Espiritu ng Diyos kapatid, hallelujah, wala ka na sa laman, wala ka na doon sa laman, sabi ng John 14:6, ang nakibuhay sa laman, at pinanap sa laman, ay sa laman na, ang nakibuhay sa Espiritu, ay nakibuhay na, sa Espiritu, tulong ka na, ang plano, ng Diyos kayo. Tulong ka ng tagupan, kapit sa'yo na, si Kristo, ang sino man na kay Kristo, siya na yung bagong nilalang, wala na yung old nature mo, wala na yung ikaw, yung bago ka na, na-increase mo na ang ating Panginoon. Ang hirap talaga ng Kristo. Wala nang diyan na mas ganyan ko sa magsalita. Come on, please! I'm apostolic person. Pentecostal believers. Hindi ako tahimik na speaker. Wala kasing buhol, bro. Ako sa invite din yung mga church. Dalawang isip ko yung bago sa pastor. Hindi niya ako ng credential. Ginawa ko, dahil wala naman ako dala ng credential, pinadala ko pa, hiningi ko pa, dito sa Quezon City. Pa-Quezon City niya yung SAC, lahat. Dumaling, may present ko sa kanila. At saka ako pinakalayo sa pagkakas. Grabe, kailangan pa, anong pinapos ko, ilan ang palahat eh. Ang years sa mix, hindi tayo sa mga bago ako nakapage. Nag-page na ako,
in-explain ito, nahimik lang ito, kaya ito, ayos lang. Nung nag-base na ako, para sa tabang ako. Lahat ng lugar na meron sa simbahan nila, napuntahan ko, napunta ako dun sa dulo, napunta ako dun sa dulo, napunta ako dun sa dulo, lahat nila, yung tao na lang na, sabi ng mga tao, yung tahimik, operation, bakit, hindi na tahimik, sige, pastor, hallelujah, pastor, hallelujah, pastor, hallelujah! Naging baptikos na lang sila. Nung ako ay alis, nabala ko lang ng treasurer. Bigyan ako ng sobre. Pastor, na-bless. Kami talaga sobra sa'yo. Bigyan ako. Hindi ko lang hinila. Lagay ko lang sa sasakyan. Kasi nga, nandun ako sa buhol. Ako po ay political something na isang kandidato. Yung sarili ako nila sa sasakyan nila dito. At habang nagreto ko, pinipilan ko, hala, I received almost more than 30,000 pesos. Ano kayo naman magbigay ng tips sa akin ngayon ng gano'n? Joke. After a week, nakaisip ako ng text. Sabi dun sa text, Pastor Joshua, gusto ko daw may ng aking pastor pa. Ibig sabihin, yung nag-invite sa akin, ito pala yung pinakasin yung pastor. Meron pa pala isang senior pastor. Dumating yung senior pastor, ibigay niya raw. Pagdating ko, isang piling nakahanda, nakapatid. Sabi niya, Pastor, na-bless yung mga tao, na-bless yung mga member namin sa church. Mag-preach ka ulit sa Sunday. Wow! Gusto kong tayo ko sa pulpito. Nung tinawag na ako ng NC, may preaching of word, tama ka? Ganun kasi sa mga ano. Tapos ay, humingi yung aking preaching, nilagay ko sa sabi ko, wala akong ano eh. Pero ito yung verse ko. Binasa ng bago tinawag, pagpupo ko, pagpayo ko pala doon sa stage nila, doon sa pulpito nila, may sumisigaw na doon sa kabila, may sumisigaw na doon sa kabila. Kaya mula sa umpisa ng matapos, nagsisigaw kami sa loob ng simbahan, di ba? They will sing the Holy Ghost, they will sing the King of God, they will sing. Kaya pagkatapos ng service, yes men, pagkain ang dami. Kaya sa church na to, naniniwala na tayong gulong lang. Hindi na nagsasalita, sabi ng Bible, hindi ka mga nag-pray. Tinutulo na ng prayer mo. Pero naniniwala pa yung natin mga kapatid, na kapag hindi mo ina-act yung worship, baka yung mga bato pa rin sa labas yung mga act ng worship para sa Lord. Amen? Amen? Magkano naman act of worship? Meron wala kang tibo? Okay na. Meron nakatitig ka, okay. Meron nakatitig ka, okay. Pero tayo naniniwala mga kapatid. Nagaling tayo sa mga sa tayo ng haring gabi na walang pakialam. Basta sa Lord pa rin natin. Pagawin natin ang lahat para makapagp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 apag
Amen? You know what, bro? God is not excited dun sa mga... God is not excited dun sa magaling mag-drum. Hindi siya excited doon, mga kapatid. Hindi siya excited sa mga boses na halos abutin ang langit. Hindi! Ang excited sa Panginoon, anong excited sa Lord? Yung ikaw na hinahanap niya, na nagsasama ka sa Espiritu, ang katotohanan. Ikaw ang excited sa Lord. Hanggang ngayon, yung pa rin hinahanap niya, kapatid. Amen? Hanggang ngayon, yung pa rin hinahanap niya. Hindi siya nagtrabaho. People are always thinking for the people who was willing or were willing to worship Him in spirit and in truth. Ang teaching, ito, ganyan, bakit ka ng teaching mo? Ang teaching ng Lord, magsamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Alam niyo ba? Harapang natin ito sa kapatid. Alam niyo ba? Woo! Diba? Kaya sabi ko sa iyo, the missionary person, wala sa kanyang negatibo. Always smile. Hindi mo halata sa kanya yung dumadaan sa pagsubok. Hindi mo halata sa kanya yung talunan siya. Kasi alam niya kapatid na ang pagsubok sakit lang. Kapag may mission ka, ang mata mo, hindi lamang sa paligid ng bahay mo. Kapag may mission ka, hindi yung naabot ng mata mo yung graduation mo. How will you be a doctorate? How will you be an noble person?
Kapag missionary person ka, mga kapatid, tapos hanggang langit, hanggang sa kaharian ng Diyos, ang pangarap at ang pangako ng ating Panginoon na Biblia. Ibig sabihin, kapag missionary person ka, mga kapatid, hindi ka nakakaramdam ng kalungkutan, hindi ka nakakaramdam ng pagkatalo, hindi ka nakakaramdam ng tinatawag na pagluluto, kapatid. Ang sabi ng Bible, the person who have wait upon the Lord shall renew their strength, kapatid. Nating malakas, nating matibay, nating naglalakad ng tagumpay, kapatid. Ang tao, isang matapang na tao, na punong-puno ng tagumpay, kung missionary person ka. Anong taong hindi naniniwala sa mission or hindi pa convinced sa mission? Yung taong natatakot sa bukas. Yung taong mayroong pasyon para bukas. Yung taong parang hindi niya alam yung bukas. Kapag naniniwala ko, kapag may Kristo ka, may vision ka, naniniwala ko, na wala ka ng takot para sa bukas. Kapag alam mo na, nakasama mo lang yan, Panginoon, kasama mo lang yan, kasi wala kang para bukas nandiyan siya, para bukas nandiyan siya, para bukas nandiyan siya, sa akin ang sino mang sumusunod sa akin, ang sino mang matapag na sumusunod sa akin, hindi ko siya gagawin ulihan, hindi ko siya gagawin sa kanan lang, sa kanan lang, ang sabi na, ilalalik sa Lord sa unahan ng pagkain ng buhay na kapatid. That's the wonderful plan of God towards us. Brothers and sisters, believe me, God has never changed. Siya yung Diyos ni Noah. Siya yung Diyos ni Isaac, ni Abraham, Diyos ni Pablo. At yung Diyos na yun, kaibigan, yun pa rin yung Diyos ngayon na pinaglilingkuran natin. Hindi pa rin siya nagpapago. Kaya nga magpatuloy ka pa rin nangarap. Kaya nga magpatuloy ka pa rin sumunod. Kaya nga magpatuloy ka pa rin sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga magpatuloy ka pa rin manatili sa salita ng ating Panginoon. Ano man ang buhat abide in the Word of God shall abide forever. Wow! Namubos, sabi ng Bible in Exodus, namubos ang talian ng sakulan. Actually, mapapagod ka ng research, but still, hindi mo pa rin kaya ang hotel. Kaya ka naniniwala ko gawin natin, yung AI, gawa-gawa na lang nila yun, baka na sabi na, ayun na naman siya, gawagawin na lang tayo ng AI. Magaling pa rin ang ating Diyos, kahit na AI na. Hindi, bakit? Kasi sa AI, mayroong hangganan. Ikaw lang din na nagagay yung information dun eh. Tama lang din. Pero ang anak ng Diyos, kapag ito ang information sa'yo, oy, yung may hawak na lahat ng information. Oy! Yung nila mabilis gumawa ng solusyon. Yun ang sa atin niya. Sa kaya lang niya. Pero anak ng Diyos, mabilis gumawa ng solusyon. Bakit mas mabilis gumawa ng solusyon bakit? Kasama na kasi sa paggawa ng solusyon ng ating natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Importante na meron kang vision. Tandaan mo, tulad yung sinabi ko before and then, sabi ko, sabi niya, pray, gusto, alikaan, and remain and heal. But vision is very important. Because there is the idea of God. Ang vision ay idea ng Diyos, kapatid. Nakapag-ilagay mo sa konkretong application sa buhay mo. It is victory. Yung pangarap mo, yung desire mo, pag nilagay mo yan, kapatid, na hindi kalado, ang kababag sa kanya, mga kapatid, ay hindi makatutuhan ang pangarap. Yung panaginip, yung pangarap mo sa buhay, kapatid, kapag hindi mo yan nagawa ng maayos, magiging bangungod mo yan sa buhay. Na lagi ko maalala, sana, ganito, sana, ganito. But please, come to God. Come to the Lord. The Lord, and the thing is for this
something I would like to repent from the spirit of anger. Welcome to mindset to ano tawag doon? Yung magbago na kaisipan. Tama ba yan? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 10, Bible said, let us renew our mind. Let us renew our mind. Means, repent. Ibig sabihin, nagsisi ka na. Ano yung pagsisihan mo yung kasalanan mo? Ako naniniwala, kapatid. Ako naniniwala. Patapos na ako. Ako naniniwala na pag namumit ka, gumawa ng kasalanan, o ano yan, ang bait ng Lord, patatawarin ka, dahil napunta mo. Pero yung Biblia, nagsasabi ng repent, kapatid, di ba yan? Di ba ibig sabihin sa akin mo? You know what? Hindi ka makakapasok sa langit because of not of your sin. No, not of your sin. Kasi yung sin, the Bible, is something like, sabi ng Bible, sin, sabi niya, it's a transgression of God. Ibig sabihin, pag suway sa mga kaubusan. That's the meaning of sin. Alam niyo ba, madali lang naman, hindi sumuway sa kaubusan. Ibig sabihin, madali lang naman na magsisi sa kasalanan at pagkatawarin ka at pagkatapos ay lalo ang punta mo. Mag-iba yung sabi ng Bible natin. Ang sabi ng Biblia, the only thing, isang bagay lang ang pwede mong mangyari sa iyo para hindi ka makapasok sa langit, mga kapatid. It's yung tinatawag na unbelieving spirit. You are in the church, but you are always unbelievers. Kaya sabi niya, James chapter 1, pagbasan. Verse 8. Kaya ang sabi ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. And the Bible said, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Basahin mo. Hindi mo. Double-minded person, hindi naman siya nagkaiba o wala siyang pagkakaiba doon sa unbelieving spirit. That is the spirit. Yan ang espiritu na galing sa kaaway. Na halos nagdadala ang isip ka sa paglilingkod sa Diyos o hindi sa paglilingkod sa Diyos. Sa pagpapala o sa curse. Whatever, mga kapatid. The Bible said, huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka. Bakit may mga tao hindi nakaabot o hindi nakaapak sa pangako ng Diyos, kapatid? Sapagkat meron siyang tinatawag na ang stubborn spirit. Makulit. Magulo. Kung meron kang stubborn na spirito, you are doubtful. A double-minded person. You cannot see the heavenly vision, and even you cannot enter into His people. Mabuti nang pumatay ka rin. Mabuti ka magkasala. Huwag ka lang magduda sa Diyos. Huwag ka lang magdalawang isip sa Diyos. Huwag ka lang magdalawang isip sa Kanya. May palutungan na. Pero kapag gusto ko sabihin sa'yo, ang sinabi ng Panginoon, itong gawin mo, sumunod ka. Itong gawin mo, sumunod ka. Sapagkat pag sumusunod ka, kapatid, lahat ng biyaya ng Diyos, lahat ng nakalaang pangako ng Panginoon sa'yo, lahat ng bagay na inilakad ng Panginoon sa daraanan mo, kapatid, ay makukuha mo, matatanggap mo, magtatagumpay tayo sa buhay. Vision is a very perfect image of what plan of God for you and for me. It's not a project. Ayaw natin ang lahat ng bagay na ito. Lumaban tayo. Ipaglaban natin. Kung paano tayo pinaglaban ng Diyos, ipaglaban natin